Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bangong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si kabibig, maglebak-lebak na to when the evidence. Naku po, grabe yung fake news na pinakalat nila na ang ang rally na naganap sa Cebu ng mga Duterte ay flop. Wala daw, konti lang daw ang mga taong pumunta. As in, grabe yung mga anti-Duterte ngayon ba na, ay nako, wala ng power ang mga Duterte. Oo, bagsak na ang mga Duterte. Hindi nila kontrolado ang Cebu. Pro-BBM na ang Cebu. Iniwan na ang mga Duterte na mga Cebuanos. Talaga? Eh bakit alam nyo? Kasi nanood kayo. Tapos mali-maling mga shots ang nakita nyo. Take note, hindi ito political rally. Walang sino man ang tumungtong sa entablado na magpapahalal sa walang election ngayon. Grabe naman kayo. Kung election ngayon, of course, daming tao doon. And take note, hindi namimigay ng bigas. Hindi nangahakot. Walang bayarang nangyari. Pumunta lang kusa kung sinong gustong pumunta doon, kung sinong gustong sumama. Eh, yung ibang tao kasi, pupunta lang pag may makuhang ayuda, pag may makuhang benepisyo. So it means yung mga taong pumunta doon, galing sa puso, naniniwala sa mga Duterte. Diba? Logic ba? Oo, konti lang ang taong pumunta doon. Diba? Eh, take note, Linggo yon, bukas, pasok na. At alam nyo ba kung anong oras na natapos na? Almost 12 a.m. na. Di mga kapibig? And kahit hindi sila pumunta, nako, ang taas ng viewing sa YouTube. Nako, grabe. Yung pagsampa pa lang ni Digong, 26,000 people are watching. Hindi lang sa YouTube, pati sa Facebook. At may mga ibang channel pa. May mga ibang vloggers pa nang nag-cover sa sa rally sa Cebu. So it means maraming tao ang naghihintay. Kasama mga anti-Duterte na nood. Kasama ang mga bashers na nood. Ha, diba? So it means powerful pa rin mga Duterte. Kasi nanginig kayo. Kasi gumagawa kayo ng issue na flop ang rally sa Cebu. Bakit naging flop? Hindi naman flop. Kasi marami pa rin ay iniwala sa mga Duterte. Opo. Hindi ibig sabihin na konti lang ang pumunta doon, yung mga Cebuano, iniwan na ang mga Duterte. Hindi nyo ba alam? Hinahanap ng mga Cebuano ang Duterte. Hindi nyo lang alam yan. Magtanong kayo sa mga Cebuano, oy. O ito, grabe. Si Mayor Baste, nanghanap sa 20 pesos kilo. Nasa na daw ang 20 pesos kilo per bigas? Baka nabudol na scam daw tayo. Grabe talaga ito si Baste. Ay, banat kay banat ba? Binanatan niya si House Speaker Martin Romualdez. Binanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos sa 20 pesos per kilo. And take note, iba't ibang Duterte ha. Si Baste sumampa sa stage. Binanatan niya ang dalawang magpinsan. Pero si Pangulong Duterte, hindi niya binanatan dalawang pinsan. Sabi ni Pangulong Duterte, I am supporting Pangulong Bongbong Marcos. So far, wala pa naman akong nakitang malaking nagawa niyang kabalastugan sa bansa. Which is totoo naman, di ba? Smooth sailing naman ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Depende lang sa kanyang asawa. Panoorin nyo si Baste. Watch this video. Ibakak ni mo ng tag-20 nga bugas. Gilaliman ka nga moingon kay tag-20 lang, kay nagtuo ka nga kung dili okay ra. Pero ang mga gutom, ang mga taga-bukid, ang mga kabos, dako kay na nabutang sa ilahat. Timan ina. Kabulo mo, unsay pinakakatawanan aning tanan. Ibakak ni mo ng tag-20 nga bugas.
Diha kasayop. Diha kasayop. Scam, tawag ana, in short, para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, ingani manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod, maay mamo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila mang bugas karo, 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Gilaliman ka nga moingon kay tag 20 lang, kay nagtuo ka nga kung dili okay ra, pero ang mga gutom, kanang mga taga-bukid, ang mga kabos, dako kay na nabutang sa ilahat, timan ina. Gisayunan gyud mo ani, kani nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri playground ra ninyo kay tungod na alam mo'y gahom karon timan makagaba na. So yun na mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ang gusto kasi ni Pangulong Bongbong ni Duterte, suportaan niya Chacha, charter change. Pero all about economic provisions lang. Yung mga plano, yung plano na maging Prime Minister, yung plano na palawakin or extension ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya suportaan yan. Bakit naman? Diba? Enough na. Oh, at least nakabalik kayo sa sa palasyo. Na-experience nyo ulit kung ano ang buhay palasyo, ano ang buhay presidente. Si Aimee nga, I don't know kung nakatungtong pa ba ulit sa palasyo. Di ba mga kabibig? So, ano ang iyong komento tungkol sa mga issue na may mga issue bang pinasabog ang mga Duterte? For me, wala. Ang nais lang si Pangulong Bongbong ni Duterte ay suportahan natin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Susuportahan niya ang charter change pero economic provisions lang. Pero yung mga, yung termino, hindi niya suportahan. Si Baste naman, siya lang ang nagsalita. Well, Baste cannot control his emotions, diba? So, talagang may galit siya yata sa dalawa, Bongbong Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez. Pero normal lang yan sa mga politiko, di ba? So, yun lang mga kabibig ng ating latest libak-libak for today. Pero si Harry Roque, grabe ang banat ni Harry Roque. Pero in fairness, si Harry Roque nanalangin talaga para sa bansa natin at para kay Pangulong Bongbong Marcos na sana buksan ang kanyang mga mata. Na sana yung muta sa kanyang mata ay mawala na. Para tingnan niya ba kung anong nangyari? Ay, sino ba nagkontrol sa Pilipinas? May ibang tao na ba? So, yan lang mga kabibig ang ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ang tanong, flop ba ang prayer rally sa Cebu? Comment down below. Bye everyone. See you next time.